Tama na, no? Which is, this is our calling actually, this is our mission as lay ministers, no? Kailangan nating pag-aralan ang ating pananampalataya. We have to learn, we have to educate ourselves, no? About our faith. No? Epektibo tayo nga, ang balin nga lay ministers. Ayong kung kontento lang tayo din sa sinabihan natin, okay, ang alam ko masisipan kasi nag-attend up naman ako ng ganito, hindi po. Okay, so we have to work, we have to strive in a possible way para at the end, magunod tayo DJ langit, nga karta ligalayan tayo. Okay, is our ultimate goal in life. Welcome po. Dito po may mga upuan pa po dito sa harap. Okay, so saan na po tayo? Sa baptism, sabi niya. So, in baptism, okay, we participate in the mission of Jesus. So, dahil iti may sa nga iti wagas nga magunod tayo ti langit, nakanlaan mo yun. I will say it in my own, magunod tayo iti heaven. We know, naan-anay nga magunod tayo iti, karkaligagayan tayo nga, kan nakaisalahan or salvation. Binulangit ko na tayo for heaven or kingdom of God. Our participation in the mission of Jesus, which is our mission. Nagbaling na mission tayo when we were baptized. Okay. So, paulit-ulit na lang ito, makatin ako ng seminar, ganun na lang, hindi mabuti. At least, hindi mo makalimutan, no? So, ano po yung tatlong mission na tinanggap natin nung tayo ay nabinyagan? Okay, so, maalala po natin yung prism oil na naipahid or naibukbuk, naikapil dito yung ulo tayo, dito yung crown, hindi sa muki po ni Tito. Okay? That is a sign, a symbol, an expression of our participation in the mission of Jesus. No, anya ti mission ni Apo Jesus, mission kayo mag-turn, ibinapunyagan kayo. Okay, so the lay liturgical ministry is founded on the sacrament of baptism. Take note of this. It is not a substitute to the ordained ministry, but a collaborative apostolate. So it is a collaborative apostolate. So by virtue of baptism, we share in the priesthood of Christ, which is like awagan tayo nga through our participation in the liturgical ministry, which is worship and sacrifice. Prophetic mission, propeta. So, naayaban tayo, mamami, we are called to spread, to preach the Word of God. How can we preach the Word of God? Na tayo mga Katoliko. We are not like the Protestants na may daladalang Bible. Ganito ang Biblia, tapos nababahay-bahay at binabasa ang chapter and verse doon sa pinupuntahan nila. Okay? But preaching the Word of God is is witnessing ang maibagbaga. No? So, diyan mo, iso iti sa Biyag tayo, iso di balin nga, good news, iso di balin nga sao, ni Apo Diyos, kadang yung mga pagkao. That is, we stand for the truth. Okay? Kanya ba di talaga masusurod ni simbaan? Nagadun di makakonfuse ka ha? Masusurod ito yung grupo. There are many confusing teachings. No? When maninsang that decision, no? Okay, so, bigyan pa ng decision, we know what. Okay, so, ada dito yung dito natin under prophetic mission is participating in the spread, okay,
preaching of God's Word. So, medyo aramidan tayo mga catechism, evangelization, to our members, karon kaya nga, awaton iti sakramento, tapungan nga, balin nga magic sakramento kanakwada. Okay, so that's why they have to undergo iti makuna nga catechism with seminars. Kingly mission is love and care for the needy, the lost, and the least. Okay? So, dito yung talong nga mission kayo, ay talaga nga talo day 3 in 1. Sabi niya, hindi pwedeng dito lang ako, hindi naman kayo pwedeng dasal lang, tapos wala kayong magagawa. Ano na ang expression ng pananampalataya? Katulad po ng nangyari dito, yung recent na tragedy or aksidente dito sa Queen of Peace. O, syempre, nalaman natin, di ba? Nung nakakalapit sa simbahan, pinagdasal natin sila o isinama natin sila sa mass intention. Pero hindi lang po hanggang doon, di ba? O, tinawag natin sila, nagsimba sila, and then we give them catechism, kahit papaano, maramdaman nila na ay, may Diyos na nagmamahal through our actions. Eh, pagkatapos ng misa, pagkatapos ng catechism, hindi naman mo pwede, o sige, umuwi na kayo, God loves you, nag-you iti, o you have heard that God loves you, tapos wala. Ano po dapat para makompleto? Nagbigay po tayo ng pagkain. No? Nagbigay po tayo ng pagkain, yung kung ano yung immediate need nila, damit, natulungan ang mga yan, nawalan ng tahanan, may tumutog naman sa kanila. Ano po pwedeng, so, hindi po pwedeng sabihin natin ang simbahan, dasal lang. Tapos hanggang lang sa dasal, hanggang lang sa simba-simba, sa luhod-luhod, tapos wala na. Okay? So, hopefully po na, ito po, lay ministry. Ito, nandito tayo sa lay ministry. So, yung liturgical ministry na, is goes under sa priesthood. Okay? So, sa priestly mission. Pero kailangan po natin talaga ma-involve sa lahat ng mga ito. So, yan po ang lay ministry. Okay? Christian, ito na. Lay ministry is a Christian responsibility. And Christian responsibility is partnership with God. So, partnership with God. At ito na po yung tinatawag natin na stewardship. Stewardship is partnership with God. It is Christian responsibility. Iisa lang po yan. O ang stewardship, parang bagong term ito na mapakinggan natin ngayon. No? Naging bukang bibig natin ito matapos na ipababa, bumaba yung sulat na na-disseminate yung sulat ng CBCP noong January, I think, 2021. Okay? So, stewardship is something entrusted to us. So, makita kayo na nakakamay, no? Ayan, tayo po yan. O yung halaman na yan, yun po yung na-entrust sa atin. Okay? And somebody or someone entrusted that to us. Nanakot, imulang. Pag bumaon na ito, sibugam, ay walang, diba? Ganyan ginagawa natin sa halaman. At pag pinabayaan natin yan, wala. So, that is stewardship. Stewardship is careful and responsible management of something entrusted to one's care. Okay? So, ano po yung mga gifts na nag-entrust sa atin? Yan. Ay connected pa rin po ito sa lay ministry. Hindi pa po tayo lumalayo. Talagang very much connected doon sa threefold mission natin. Kaya po ito naisama dito sa ating to. Yes. Okay, so makita tayo ba't biyan? Kanya ayan biyan. Biyan kagsagot ni Apo Diyos. Okay? But life is not only human life, but everything in this world. Okay? Especially everything in this world, creation, the environment, no matter how the environment, when other creation, na mga parts wakot manadahon,
totally we will be destroyed. Kasi we are interconnected with these things, with all the things in the world. Sirain natin ang ating kapaligiran. Siyempre, tayo rin masisira. Ano ba tayo? Machine ba tayo? Machine na nasisira. Number 2 is time and time. Okay? So, maximizing. Ang time ay bigay ng Diyos. It is God's gift. And of course, talent. So, we are gifted with many different talents. Oh? So, may mga kabataan po tayo dito, may mga choir, may mga altar servers, may mga lecom. No? Ayan. So, ang ipinagkaloob ng Diyos, okay, maximize our time. At least alam natin, no? Ma-remind po tayo kung paano i-manage or i-maximize yung oras natin. Okay? So, time is a gift from God. So, every moment, lahat ng oras ay gamitin natin or para sa kabutihan or dedicated to Him. So, halimbawa, prayer. No, sa pagdadasal na lang po, nagbibigay na tayo ng time. Kung wala tayong time magdasal, wala tayong time para sa Panginoon, sasabihin din ng Panginoon, wala akong time sa'yo, puyo. Puyo. Pagdating natin doon sa pintuan ng kaharian or puyo. No? Ay, hindi mo ba ako kilala? Nabinyagan ako pero wala naman. No? Hindi tayo nagbigay ng time and talent. Yan. So, kung ano man yung kakayahan na meron tayo, nasa atin, it should get God. Ibinigay ng Diyos ito para sa ating sarili na. Hindi para sa ating sarili, kundi para sa Kanya. Para sa simbahan. As when you share your talent, no? Ang talent naman kasi may mga talagang develop na meron kailangan pang i-develop, kailangan i-cultivate, i-develop. Yan. Then, treasure. So, ito po yung mga gifts ni God. So, ayan. Okay, so, ang treasure po, kasama na po dito yung mga material na bagay na meron tayo, no? Trabaho. Kasi paano ka magkakaroon ng pera kung wala ka na ng trabaho? So, yung trabaho na yan, ibinigay ng Diyos. Okay? So, nagpagod ka, no? Nag-effort ka para magkaroon ng trabaho. It's still God who gave us help instead. May I just share? Gusto ko lang po ibahagi kasi napakaganda po ito at talagang na-touch ako noong April 29-30 na nag-immersion kami sa San Jose, Nueva Ecija. Okay, so we were assigned po kami sa mga foster family. May pamilyang umupo sa amin, so hindi namin problemahin yung pagkain. Panligo, tuwalya, lahat-lahat na sana. Hindi na ako nagdala ng mga gamit, ako nga And alam natin, hindi katulad dito sa city. Nanungulang tigyag-tigyay, manalon na, farmer na, yung iba, nakikipag-trabaho. No? So, pero yung foster family ko, yes, nagkaroon kami ng sharing yung gabi na yun. Sabi niya, alam mo, matanda na siya, mga 70 na. Alam mo, itong bahay na ito, hindi ito ganito noong maliit lang. No? Pero dahil pinagpala ako ng Diyos, pinagpala kami ng Panginoon, kaya kami nakapagpatayo ng ganito. Kasi maaga siyang nawiyo, mga 30 plus, dalawa yung anak niya, and kailangan pa siyang operahan sa ovary. So ayaw niyang magpa-opera dahil paano daw yung mga anak niya, kailangan niyang magtrabaho. Sabi naman ng doktor, mas lalong kapag may nangyari sa'yo, pag lumala yan, wala nang titingin sa anak mo. So naoperahan siya, inabot ng ilang buwan ang kanyang mamahinga, walang trabaho. So, yung mga anak naman niya, nagpupuway, maliliit pa, nagpupuway, nagsasakristan. So, kapag meeting daw sa school ng anak niya, ay
eskwelahan, alam naman, hinahanap ang magulang. Si father daw pumupunta. Kaya sabi daw nung teacher, bakit ikaw, mga pare na lang palagi ang pumupunta kapag may meeting, kumukuha ng card mo. Kasi ganoon ang sitwasyon. So sabi niya, napakalaki ang aking pag-utang na loob sa simbahan, sa pare na ito at sa mga kapitbahay at kamag-anak. Dahil talagang walang-wala siya noon, no? Sila ang parang pumupok sa kanya. So di kumusta na kayo ngayon, nanay? Sabi niya. Eto, sa awa ng Diyos, buhay pa naman at natatambakan daw siya ng mga envelope. Meron daw din silang balikan daw sa salamat, o yung parang sa atin, balikan daw sa salamat, stewardship ang tawag nila, nagbibigay at kahit wala siyang trabaho dahil nasa abroad yung isa niyang anak at ang hindi lang siya makaget over is nagluluksa siya, hindi pa siya makaget over sa nangyari sa anak niya, na hinong up daw dahil empleyado siya sa bangko, akala nila marami siyang liquid na pera. Medyo doon siya, medyo na nakihinaan ng loob. Pero kumakamit pa yun sa kanila. Sabi niya, laging may nagdadala ng solicitation sa akin. Pero pag nakatanggap ako sa aking mga anak, kahit wala akong trabaho, hinati-hati ko yan. Hindi ako pumapalto sa pagbibigay, sapagkat talagang malaki ang aking utang na loob sa simbahan at lalo-lalo na sa Panginoon. Sa pamamagitan lang man nito ay maiigkas na, mai-express ko, maipakita ko ang aking malaking pagpapasalamat sa Panginoon na siya din ang pumupok sa akin nung panahon na talagang ako ay down na down at wala akong magawa para sa aking mga anak. Sabi ko, ay no, hindi ka akong maiyak. Ang ganda pala. No? Okay, so that serves as my inspiration also. No? So, ayun nga, naano kasi ako doon sa sabi niya na natatambakan siya. Parang ang tingin daw ng mga sa kanya may trabaho siya o kaya pero hindi siya umaangal. Hindi siya umaangal dahil alam naman niya, no, yung anak niya hindi rin nagugutom. Maganda ang kanilang kalagayan sa ibang bansa. Okay, so that is creation. So stewardship is faithfully using God's resources to do God's work. We must stop thinking like an owner, but rather start thinking like a manager or caretaker. O, yan, tapos na yan. So, stewardship is an act of gratitude, balik-handog, pasasalamat. Ito po yung programa ng simbahan natin ngayon. Okay? So, it comes from our heart. It is not only in the mind, but to be shown and expressed in action. It is the act of giving back to God our life, time, talent, and treasure. So maganda rin po ito na nag-isama ngayon para at least kahit matagal na tayong nagbibigay ng balik-handog pasasalamat, at least ma-inspire pa